Hello. Marami pong mga Christians ang nahihirapang sumagot kapag may mga kulto po na nagpaliwanag sa kanila ng mga pagkakamali sa Biblia. Maraming mga kulto ay naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos. At ang iba naman ay naniwala, kaya sila ay nasa mga kulto na mga simbahan. Gusto ko pong mag-share sa inyo ng mga passage, mga verses na ginagamit ng mga kultong ito. At ako po mag-share sa inyo ng mga series of teaching. Paano ba natin gagamitin ang mga verses na kanilang ginagamit? Na pinapatunayan nila na si Jesus po ay tao lamang at hindi Diyos. At yung mga verses na yan ay titingnan natin ano ba ang kahulugan. Kaya i-encourage ko po kayo na sundan niyo po ang mga series of teaching na aking pong isi-share sa inyo. Pag-aralan natin ano ba ang sinasabi ng Biblia para hindi tayo malihis, maligaw, madaya, at paano natin sasagutin ang kanilang mga ibabato sa atin na ginamit nila mula sa Biblia. Isa pong ginagamit na talata ng mga kulto laban sa mga Christians, ito pong John chapter 20 verse 28. Tingnan po natin ang talatang ito, alamin natin. Ang sinabi po sa John 20:24, sabi dito, "But Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said to him, 'We have seen the Lord.' But he said to them, 'Unless I shall see the print of the nails in his hands, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.' And after 8 days, the disciples were inside again, and Thomas was with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst and said, 'Peace to you.' Then he said to Thomas, 'Reach your finger here, and behold my hands. And reach your hand here, and thrust into my side, and do not be unbelieving, but believing.' And Thomas answered and said to him, 'My Lord and my God.' Jesus said to him, 'Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are they who have not seen and have believed.'" Ang paliwanag po ng mga kulto patungkol po sa John 20:28 ay si Thomas daw po ay na-surprise. Kaya niya nasabing, "My Lord and my God." Hindi daw talaga totoo na sinabi niya na si Jesus ay Diyos. Kundi siya po ay nabigla. Sabi nga nila ng mga kultong ito ay nasa state of shock. Kaya nasabi niya, "Panginoon ko at Diyos ko." Yun po ang sabi, no? Kaya siguro ang natin, sasagutin natin, totoo nga bang si Tomas ay nabigla kaya niya nasabi na Panginoon ko at Diyos ko? Totoo nga ba yung sinabi nila? Tingnan po natin. Yung pong the act of and dialogue of Jesus cannot cause Thomas to be surprised. Ito po ang mga reason. Teka muna. What can cause a person to be surprised? Pwede pong ma-surprise ang tao kapag meron pong tinatawag na bigla, sudden or unexpected act. Nabigla siya, biglang may bumulaga kaya, gano'n, no? Ha? Ano yun? Parang nabigla, no? Kaya lang, dito po sa story ay makikita natin na si Thomas naman ay hindi siya lumalakad o naglalakad. Ano siya, no? Steady lang, no? He was not in motion or moving. Kaya sila po ay nagharap, no? Harapan sila, nag-uusap. Kaya paano ka mabibigla? Harap mo na yan eh. Maliban na lang kung binulaga ka na sa likod, no? Pwede pong sabihin nating nabigla nga. Kaya wala tayong makikita dito na ang galaw ni Jesus ay nakaka-surprise, no? Kasi nag-uusap lang sila. Kung babasahin niyo po ang passage, alam niyo po kung saan dapat ma-surprise.
si Thomas. Dapat dito pa lang po sa verse 26, no? Sa 26, dahil ang sabi dito, nakasara po ang pinto at pagkatapos siya po ay biglang nasa harap nila. At ang sabi ni Jesus, peace to you. Verse 26 po 'yon. Kaya dapat doon pa lang mabigla na po si Tomas, no? Bakit nandiyan na siya? Nasa harap. Pero hindi po, no? Hindi siya nabigla doon sa verse 26. Yun talaga nakakabigla. Kahit sino naman siguro sa atin, mabibigla talaga. Kaya sa verse 26 ay hindi po siya nabigla. Saan siya nabigla? Noong pong doon na sa verse 28 na nung siya ay nahawakan na niya, doon pa lang siya nabigla. Kaya kung sa katotohanan lang, realistic lang tayo, mabibigla kapag binulaga ka. No? Mabibigla ka nung Jesus ay biglang lumitaw dyan. Nasarado naman ang pinto. Yun talaga, dapat mabigla ka na doon pa lang. Peace be unto you. Reach hither thy finger, and behold my hands. And reach hither thy hand, and thrust it into my side. Be not faithless, but believing. My Lord and my God. Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. Pero kung mabigla ka, na pagkatapos mo siyang kaharap, doon ka palang mabigla, para bang delayed reaction na yun, no? Na hindi tama. Diba? Parang hindi mali. Mali. Pero tinatawag na masama lang yung signal. Nahuli lang. Oo. And the people here. Kaya kung i-interpret mo na si Tomas ay nabigla yan, kaya nasabi niya ang Panginoon ko at Diyos ko, hindi katanggap-tanggap talaga yun. Common sense po. Common sense lang ay hindi katanggap-tanggap na siya po ay nabigla, kaya niya nasabi yun. Si Tomas ay hindi pwede po siyang nagkaroon ng tinatawag na expression lang or nabigla. Kasi ang mga Hudyo po, hindi sila gumagamit ng mga OMG or mga expression ba na ginagamit ang pangalan ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng sabihin natin nabigla siya at nabulalas niya na, oh my God, oh my Lord, Panginoon ko, Diyos ko. Hindi po pwede yun. Bakit? Kasi ang Hudyo, grabe po sila sa kanilang paniniwala. Kung aalamin nyo lang, na ang mga Hudyo ay hindi po nila ginagamit ang pangalan ng Diyos. Ang tawag nila sa Old Testament, palaging ginagamit nila ay Adonai or Lord. Kaya yun po, ganun katindi ang mga Hudyo sa pag-iingat nila na makapagsabi ng pangalan ng Diyos. Kaya yung sinasabi na nabigla lang, parang expression yon, mali po yun. Dahil sila, hindi nila gagawin yun. Hudyo po sila. Kung tayo ay Pinoy, kung tayo ay mga non-Hudyo, no? Non-Jews, pwede pang magsalita ng mga expression, no? Ng mga OMG, mga ganon. Pero sila hindi po pwede. Kaya yung mga nag-interpret na nabigla lang siya, expression ito, hindi po yung totoo. No? Maling-mali po sila. Pataka lang sila. Another reason po na hindi talaga nabigla si Tomas ay, alam niyo po, nung sinabi niyang kung hindi nasa puso ni Tomas na yung pagkasabi niyang Panginoon at Diyos ko, kung mali ang kanyang sinabi,
Alam niyo po ba ang mangyayari after ng sinabi niya yon? Dapat rebuke agad yon. Sasabihin ka agad ni Jesus, bakit mo sinabing ako ay Diyos? Naalala niyo po in Matthew chapter 16 na kung saan si Peter ay nirebuke ni Jesus. Sabi ni Jesus, get behind Satan. Parang ganun po ang sinabi niya, no? Matthew chapter 16. Kaya hindi pwedeng si ay naibulalas lang niya o nasabi lamang niya, kasi sigurado po rebuke agad yun ni Jesus. At bakit sasabihin niya na si Jesus ay Diyos? I-rebuke agad siya ni Jesus. Kaya lang hindi, no? Bakit? Kasi malinaw na tinatanggap ni Jesus na siya ay Diyos. Kaya sa mga hindi naniniwalang si Jesus ay Diyos, natural lamang. Talagang gagawa sila ng paraan, paliwanag, para maipakita na si Jesus ay hindi Diyos. Kaya lang, kung pag-aaralan mo yung passage, sabi ko na sa mga ilang tinuro ay dapat gamitin natin yung tinatawag na context. No? Alamin natin ano pa talaga sinasabi doon. Intindihin natin dahil para hindi tayo magkamali o maligaw sa mga ating pag-interpret ng passage. Conclusion po tayo. Kung interpret po natin ang John 20:28 na sinabi ni Thomas na my Lord and my God was just expression or surprise lang siya, ay talagang mali po. Observe lang po natin ang tinatawag na context at maintindihan natin na hindi po yun totoo. Kaya ang passage na ito ay naibigay ko sa inyo ay yun po ang katotohanan na si Jesus ay talagang Diyos. Hindi siya tao lamang. Imagine mo, lumusot siya sa pinto. Kaya pwede ba sabihin natin na siya ay tao lamang? Lumusot siya sa pinto. Mayroon bang tao na lulusot sa pader, sa pinto? At kung sasabihin natin, multo siya, magkakamali din tayo. Bakit? Kasi inahawakan kasi ni Tomas. Nahawakan niya. Kaya hindi siya multo. No? Hindi siya yung ghost. Kaya mali talaga. Mali talaga ang mga interpretation ng iba. Kaya yung passage na ito, malinaw po na kaya nating ipaliwanag na hindi ito na-surprise lang si Tomas. Nawa, meron tayong natutunan at sundan niyo po ang series of teaching na i-share ko po na ginamit ng mga kulto, ang mga talata, ibabalik natin sa kanila, ipaliwanag natin ano ba ibig sabihin ng mga verses na kanilang ginagamit. Kaya, kita ulit tayo next time. Sundan niyo lang po ang series of teaching dito po sa channel na ito. Subscribe po kayo. God bless po sa inyong lahat.